Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong tanghali po ng September 4, 2024 na kung saan sa ngayon ay tuluyan na po na nakalabas sa ating area of responsibility ang bagyong si Enteng at tinutumbok na po nito ang Southern China habang patuloy na po na lumalakas at posible yan na maging super typhoon bago pa man po tatama dyan sa Southern China ngayong darating po na weekend. Pero kahit wala na po yan dito sa loob ng ating area of responsibility ay patuloy pa rin itong hinahatak ang habagat na siya pa rin pong nagpapaulan dyan po sa ilang bahagi ng Ilocos Region, malaking bahagi ng Central Luzon, Mimaropa at ilang bahagi po ng Western Visayas. At mula naman po sa kumpol ng kaulapan na nandito ay nagsimula na po na mabuo ang shallow LPA at tinawag na po ito na Invest 94W na posible muli na lalakas yan bilang bagyo sa mga susunod na araw, ngunit kikilos naman po yan pataas at mababa po ang tsansa nito na banta sa ating bansa. At next week ay consistent pa rin po na mayroong namamataan dito na mabubuo na panibagong sama ng panahon sa labas ng ating area of responsibility sa silangan bahagi ng Mindanao, ngunit hindi pa rin naman ito nakikitaan ng landfall scenario. Pero papalakasin muli nito ang habagat sa mga susunod na araw at may namamataan rin na posibleng sama ng panahon na mabubuo dyan po sa kanlurang bahagi ng Luzon na magpapalakas rin ng habagat sa mga susunod po na araw. At posible pa po na magbago ang mga namamataan dito sa forecast, kaya patuloy lamang po natin nababantayan at ito nga ang pinapakita ng forecast model na atin pong ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. At sa lagay ng ating panahon, ngayong tanghali po ay maayos ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, pero dahil pa rin sa habagat, ay maulap ang kalangitan with isolated rains dyan po sa may Batanes, Central Luzon, Metro Manila, Cavite, ilang bahagi ng Bicol, Aurora, ilang bahagi ng Cagayan, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Northern Palawan, Romblon, San Jose sa may Aklan, Antique, Iloilo, Bacolod, Ormoc at Maasin sa may Leyte, Catarman at Zamboanga del Sur. At sa susunod na mga oras ay mas maulap ang kalangitan at mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na po dyan sa malaking bahagi pa rin ng Central Luzon, Metro Manila, ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, ilang bahagi ng Cagayan Valley, lalo po sa southern part, Calabarzon, ilang bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Panay Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon. Kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa habagat ay iwasan na muna natin ang papalaot sa kanlurang baybayin ng Luzon at silangang baybayin ng Isabela at Cagayan dahil ang mga alon po dyan ay posibleng aabot hanggang po sa 2 to 4 meters height. Kaya iwasan muna natin ang papalaot dyan po sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!